muling naglalayag sa dagat ang WM Fleet. Isang araw matapos ang kanilang pag-alis, nakasama na ng WM Fleet ang mga tauhan ni Raiden at patuloy silang naglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Sa loob ng barko, patuloy na pinagmamasdan ni Evan ang kilos ni Fennia at Felon. Tila may pag-aalinlangan siya bago nagtanong kay Alan kung kailangan ba talagang sumama ang Deputy Tower Master sa kanilang paglalakbay. Sumagot si Alan na siya mismo ang nagrekomenda kay Fennia. Para sa kanya, walang problema dahil isa namang mahusay na tao si Fennia. Sa totoo lang, aminado si Alan sa sarili niyang kailangan niya ng karagdagang tulong. Kaya naman biglaan niyang hiniling kay Fennia na sumama at tumulong sa kanila. Noong una, nag-aalinlangan pa si Fennia na sumama kay Alan sa digmaan laban sa Seawolf. Agad siyang pinaalalahanan ni Alan na dati nitong sinabi na gusto niyang imbestigahan ang merfolk dahil sangkot ang Seawolf sa problemang iyon. Naniniwala si Alan na malaking tulong si Fennia sa kanilang laban kontra Seawolf. Ngunit patuloy na nagdahilan si Fennia at pilit na naghahanap ng paraan para makaiwas. Nang mapansin yun ni Alan, diretso niyang tinanong kung tinatanggihan ba ni Fennia ang alok niya. Biglang napahinto si Fennia. Wala nang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang alok ni Alan na sumama sa kanila. Agad pa niyang binuhat si Felon na mahimbing na natutulog. Napatingin lamang si Alan nang walang masabi dahil hindi niya inakalang ganoon kadaling mapapayag si Fennia. Gayunpaman, itinuring niyang swerte ang pagiging handa ni Fennia na tumulong sa kanila. Samantala, si Evan na kanina pa nag-iingat ay pinaalalahanan si Alan na huwag lamang isipin ang pakinabang at kawalan sa sitwasyong ito. Para kay Evan, may kakaiba sa paraan ng pagsunod ni Fennia kay Alan ng ganoon kadali. Nanatili lamang tahimik si Alan at hindi ito pinansin. Sa isip niya, wala naman siyang nakikitang anumang kawalan sa sitwasyong ito. Kaya hinayaan na lamang niyang mangyari ang lahat ayon sa sarili nitong daloy. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila kusang nabubuo ang ganitong uri ng relasyon sa pagitan nila. Nagsimula tuloy malito si Alan. Baka huli na para itanong niya kung anong klaseng maling akala ba talaga ang nasa isip ni Evan. Habang iniisip ni Alan at Evan si Fennia, patuloy namang pinagmamasdan ng mga pirate lords na nasa ilalim ng pamumuno ni Raiden si Alan. Punong-puno sila ng inggit at hindi nila maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang Athens yung ibinibigay ng kanilang kapitan sa isang tulad ni Alan. Si Luna Bloodcell, ang pinuno ng ikalawang isla, ay nagtanong kung bakit pinuprotektahan ni Captain Raiden ang walang kwentang noble na iyon. Samantala, napahawak sa ulo si Jack Darksteel, ang pinuno ng ika-6 na isla. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumama si Alan sa White Moon at nakakuha pa ng suporta mula kay Captain Raiden. Si Thor Thundercross, ang pinuno ng ika-4 na isla, ay tinawag si Luna na matanda at sinabihan itong tumahimik. Si Garrett Deadsea, ang pinuno ng ika-5 isla, ay tahimik lamang na nakasimangot. Mas matindi pa raw ang selos na nararamdaman niya kaysa noong pagpili ng Royal Guard Forces. Para naman kay Sabina Gostron, ang pinuno ng ika-3 isla, ang mana capacity ni Alan ay malamang nasa rank 2 o 3 lamang. Sinabi ni Thor na posibleng may ibang plano si Captain Raiden na hindi nila alam. Agad namang sumagot si Sabina na tila hindi rin naman gaanong nagtitiwala si Thor kay Alan. Sumagot si Thor na kahit ano pa ang mangyari, palagi siyang nagtitiwala sa kanilang kapitan. Samantala, tahimik na nakatayo si Raiden sa harapan ng barko. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang kalaban mismo ang kusang lalapit sa kanya. Patuloy na naglalayag sa dagat ang fleet ni Raiden. Ilang kilometro sa kanilang harapan, nagsimulang makita ang fleet ng Seawolf. Mukhang halos hindi na naaalagaan ang kanilang mga barko, habang punit-punit na ang kanilang mga bandila at layag. Hinding-hindi mo akalin mula sa itsura ng fleet na iyon na naghahanda sila para sa isang malaking labanan. Isang malakas na sigaw ang umalangaw habang papalapit na ang sagupaan ng dalawang fleet. Ginamit ni Luna ang kanyang mahika at 12-dosenang espada ang lumutang sa paligid niya. Ipinaalala niya sa lahat na nasa harapan na mismo nila ang Seawolf. Naghanda na rin sina Alan at Evan para sa labanan. Gayon din sina Fennia at Felon na kapwa naghanda ng kanilang mga kakayahan. Sa kabilang panig, nakatayo sa harapan ng kanyang barko si Tertogan, ang kapitan ng Seawolf Fleet. May mapanghamak na tingin sa kanyang mukha habang tinatawag niyang mga hanggal na nilalang ang mga tauhan ni Raiden.
Pinitik ni Tertogen ang kanyang mga daliri bilang hudyat sa kanyang mga tauhan. Biglang bumulusok mula sa kailaliman ng dagat ang mga merfolk at agad na pinuntirya ang fleet ng Seawolf. Tumalan sila papunta sa mga barko ng Seawolf at walang habas na sinimulang salakayin ang mga pirata. Biglang nagpanik ang mga pirata ng Seawolf. Sumigaw sila sa kalituhan at hindi maintindihan kung bakit sila mismo ang inaatake ng mga merfolk. Tahimik lamang na pinanood ni Tertogen ang kanyang mga tauhan habang isa-isa silang kinakain ng mga merfolk. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng kanyang mga tauhan habang humihingi sila ng tulong sa kanilang kapitan. Ngunit ang kapitan mismo ay tila nasisiyahan habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na isa-isang nilalamon ng mga merfolk. Ang mga pinuno ng isla mula sa fleet ni Raiden na nakasaksi sa kakilakilabot na nangyayari sa fleet ng Seawolf ay nagsimulang magtaka. Hinala nila na may nagaganap na internal conflict at pinaghihinalaan pa nilang maaaring isa itong bitag. Si Alan mismo ay medyo nababahala. Pakiramdam niya ay may mas mapanganib na bagay na malapit ng lumitaw. Kitang-kita sa mukha ni Tertogen ang pagkabaliw. Nagsimulang tumubo ang mga tinak mula sa kanyang mukha at tumagos sa kanyang balat, hanggang sa isa sa mga ito ay tumusok sa kanyang mata. Itinaas niya ang artifact na hawak niya at sinabi na ngayon ay kumpleto na ang lahat ng kaluluwang kailangan niya. Sa pamamagitan nito, magiging isang Diyos na siya. Pagkatapos, inutusan niya ang mga merfolk na protektahan ang kanyang katawan, ang katawang pinili mismo ng Diyos. Muling nagsulputan ang mga merfolk mula sa ilalim ng dagat at sumampa sa fleet ni Raiden. Nagsisigawan sila habang walang habas na inaatake ang sinumang nasa harapan nila. Sa isang mabilis na galaw, nilaslas ni Thor ang mga merfolk at sumigaw na manatiling alerto ang lahat. Ilang tao ang namatay sa isang iglap. Ang ilan naman ay tumilapon palabas ng barko. Patuloy na umaatake ang mga pinuno ng isla laban sa mga merfolk. Sunod-sunod na pinakawalan ng mga kidlat habang walang tigil na humahampas ang 12-dosenang espada. Ngunit malayang nakakagalaw sa tubig ang mga merfolk. Sinimulan nilang atakihin ang katawan ng mga barko mula sa ilalim ng dagat. Nawalan ng balanse si Luna at sumigaw na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malapit na silang lumubog. Isang artifact ang biglang kumalansang sa himpapawid. Hinawakan iyon ni Raiden at sinabi, "Perfect enemy detection." Makikitang sumakay si Raiden sa isang malaking agos ng tubig. Sa ilalim niya, nagsimulang mabuo ang isang magic circle sa paligid ng WM fleet. Isang sibat ang biglang pinakawalan patungo sa ibabaw ng dagat. Kasabay nito, sumakay si Raiden sa sibat at mabilis na bumulusok pababa ng buong determinasyon. Tinagos ni Raiden ang ibabaw ng dagat at tuluyang sumisid sa ilalim nito. Doon, tuluyang nagwala si Raiden. Walang habas siyang nag-amok sa gitna ng dagat bago muling umahan sa ibabaw kasama ang isang napakalaking buhawi ng tubig na rumaragasa sa karagatan. Agad nitong nilipol ang mga merfolk na nasa ilalim ng tubig. Ngunit habang nasa himpapawid pa si Raiden, may bigla siyang napansin. Naalala niya ang utos ni Alan na siya ang bahala sa isang partikular na bagay. Sa ibabaw ng barko ng pinuno ng Seawolf, makikita ang isang napakalaking itlog na napapalibutan ng mga merfolk. Mahigpit nilang binabantayan ang paligid nito. Sa loob ng itlog, nasa bingit na ng ebolusyon si Tertogen. Napaisip si Raiden, anong klaseng nilalang ba talaga iyon? Samantala, biglang bumaba ng husto ang temperatura ng dagat. Muling kinabahan si Raiden nang makita niyang napapalibutan ng matinding lamig ang fleet. Nagsimulang lumipad sa hangin ang mga kristal ng yelo. Pati ang ilang bahagi ng dagat ay nagsimula ng magyelo. Samantala, unti-unting nagyayelo ang barkong kinaroroonan ni Alan. Kumalat sa lahat ng direksyon ang nakakapasong lamig. Para bang tumatawid sila sa isang walang katapusang mundo na tuluyang nakulong sa loob ng yelo. Ang mga merfolk na tinamaan ng malamig na hangin ay agad na nagyelo sa kanilang kinatatayuan. Pati ang mga merfolk na tumalan sa himpapawid ay nagyelo rin sa loob ng mga kristal ng yelo. Ginamit ni Alan ang kanyang ice body magic at pinalamig ang malaking bahagi ng dagat sa paligid nila. Ngayon, hindi na makagalaw ang mga barko. Wala nang sinumang makalapit sa kabilang panig. Hindi makapaniwala ang mga pinuno ng isla sa kanilang nasasaksihan. Ang dagat na dati nilang kilala ay tuluyang nagyelo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bumaba si Alan mula sa barko at lumapag. Sa ibabaw ng nagyayelong dagat.
Maging siya ay hindi inakala na magiging ganito kalakas ang frigid gold. Pagkatapos, tumingin siya kay Fenia. Para kay Alan, tama talaga ang naging desisyon niyang isama si Fenia sa larangan ng digmaan. Napakalaking tulong ng suporta mula sa isang 6th rank mage. Matapos maisip iyon, agad na humingi ng paumanhin si Alan dahil sa hindi inaasahang pagbabago ng sitwasyon. Sinabi rin ni Fenia na hindi niya inakalang haantong sa ganito ang investigasyon nila tungkol sa mga merfolk. Pagkatapos, pinayuhan niya si Alan na ituon na lamang ang kanilang atensyon sa problemang nasa harapan nila. Biglang may kamay ng isang merfolk na tumagos mula sa nagyayelong ibabaw ng dagat at agad na humawak sa paa ni Alan. Isa-isa, nagsimulang lumitaw ang mga merfolk mula sa ilalim ng yelo. Agad na natarante si Alan. Parang walang katapusan ang mga kalaban, at higit na mas marami ang bilang nila. Ngunit nang malagay sa panganib si Alan, agad na sumugod si Raiden patungo sa kanya ng buong pagkabahala. Sa isang mabilis na pagsaksak ng kanyang sibat, lahat ng merfolk na nasa paligid ni Alan ay agad na tumilapon at namatay. Kasabay nito, isang napakalaking whirlpool ang nabuo sa gitna ng dagat. Agad nitong nilamon ang lahat ng bagay na nasa paligid nito. Si Raiden ay lumulutang sa himpapawid habang ang mga merfolk na nasa tubig ay hinihigop papasok sa nakamamatay na whirlpool. Lumapit si Raiden kay Alan at sinabi na dudurugin ng glacial seawater whirlpool ang lahat ng kalaban hanggang sa maging pira-piraso ang mga ito. Namangha lamang si Alan sa lakas na iyon. Ang kakayahang lumikha ng ganoon kalaking whirlpool sa gitna ng karagatan ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos, isinakay ni Raiden si Alan sa barko at sinabihan siyang huwag nang pumunta kung saan-saan. Ngunit hindi nagtagal, isang napakalakas na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Agad na napalingon ang lahat sa pinagmulan ng tunog. Sa sandaling iyon, tila biglang nawala ang lahat ng kanilang pag-asa. Isang napakalaking kamay ang biglang lumitaw at pinunit ang shell ng itlog. Nanlaki ang mga mata ni Alan sa pag-aalala nang makita ang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Lumabas ang napakalaking nilalang mula sa loob ng itlog at agad na winasak ang barkong kinaroroonan ni Alan sa isang iglap. Bumagsak ang dambuhalang kamay nito sa dagat. Napakalaki ng katawan nito at umaabot ang taas hanggang sa kalangitan. Nakakatakot ang itsura ng nilalang. Sa mismong paglitaw nito, nagpakawala na agad ito ng napakalakas na pressure. Isang simpleng pagwagayway lamang ng kamay ng halimaw ay sapat na para tanggayin ang anumang nasa paligid nito. Pati ang mga barko ay nadudurog na parang maliliit na laruan sa harap nito. Marahas na nagwala ang karagatan. Nabuo ang napakalalaking Alan na rumaragasa sa buong paligid. Hindi nagtagal, muling nagsulputan ang mga merfolk at nagsimulang umakyat sa mga barkong natitira upang umatake. Agad kumilos si Evan at nilaslas ang lahat ng merfolk na lumalapit sa kanila nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong umatake. Samantala, patuloy na iwinawasiwas ni Raiden ang kanyang sibat habang humihingi ng paumanhin kay Alan dahil biglang naging ganito kalala ang sitwasyon. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Alan na normal pa rin ang ganitong sitwasyon at sa ngayon ay sapat pa itong harapin. Inutusan ni Alan sina Evan at Raiden na sila na ang bahala sa mga merfolk. Walang pag-aalinlangan, agad na sinunod ni Raiden at Evan ang utos niya. Samantala, nakatayo si Alan sa harapan ng dambuhalang nilalang na patuloy na winawasak ang karagatan. Para kay Alan, hindi pa ito ang pinakamasamang posibleng senaryo. Sa katunayan, ang halimaw na nasa harapan niya ay isa lamang side effect. Alam ni Alan na kapag lumitaw ang Outer God na Kalagol, hindi ito kailanman dumarating ng mag-isa. Kapag bumaba sa mundo si Kalagol, isang malaking sakuna rin ang kasunod nito. Ngunit ang nilalang na nasa harapan nila, si Galgek, ay isa lamang tagapagbantay na nagdadala ng reincarnation egg ng Outer God. Kung magagawa niyang talunin si Galgek, mayroon pa siyang pagkakataong pigilan ang pagbaba ni Kalagol. Higit pa rito, ginagamit ni Alan ang item na Contract Token of the Blend 1. Kapag ginamit ang kapangyarihang inilalabas ng item na iyon, maaaring itago ng gumagamit ang isang pangako mula sa kanyang drain. Sa ganitong paraan, may tatago ni Alan ang isa sa mga restriction requirement na hindi niya kayang tuparin. Dahil dito, maiiwasan niya ang penalty na magbabawas sa kanyang magic power. Kaya naman nagpasya si Alan na subukan ang magic na iyon ngayon. Thunder Array.
Kaagad na umagos ang napakalaking enerhiya ng kidlat sa loob ng katawan ni Alan. Mula sa kalangitan, sunod-sunod na bumagsak ang mga kidlat sa paligid ng katawan ni Alan. Ngunit sa kailaliman ng karagatan, may isang nilalang na tahimik na patuloy na nagmamasid kay Alan. Isa itong nilalang na higit na malakas at higit na marangal kaysa sa lahat ng naroon. Hindi kailanman inalis ng nilalang ang tingin nito kay Alan.